already chose the Broken Walls and won over AP Bren on that game number 1, parang binibigyan talaga nila ng sobrang sobrang uncomfortability ang galaw ng AP Bren all throughout. Banning of the Fanny and the Kalea, I guess the Shojin would be contested by AP Bren at this moment. Hindi sila yung may responsibilidad na mag-ban nun. It's gonna be Onyx PH. Part 2 kaya na may suyo na naman na tatanggalin itong Onyx PH. I mean, it is a definite possibility. But again, Joshi, a lot of people were saying na itong Broken Walls or Broken Walls na siguro yung pinaka-neutral na map for everyone in terms of the approach. But why exactly do teams pick up Flying Clouds right now? Meron ba specific meta na dapat malaman ng mga fans towards this? Well, for Flying Clouds, ang laking bagay ng mabilis o agapang respo dahil nga mismo doon sa Flying Clouds. And it would really prevent a lot of jungle invasions, and that could be the answer of AP Bren. Kanina pa sila ginugulo sa jungle, and maybe this Flying Clouds would be an answer na kung mabilis makakarespo, even though mag-back ng mabilis o mapaback yung mga members natin, at least merong way para makabalik ulit ng mabilis. Siguro din more on the dive composition na pinaka nagbe-benefit din when it comes to the Flying Clouds. Dahil kapag namatay, they could easily go back to where the clash might happen, as well as sabi mo nga prevention din ng mga jungle invade na most likely ay ginagawa nga kaninang Onyx PH might continue for game number 2, pero yung suyo pa rin talaga ay hindi na inopen para sa game 2, Hans. Kumbaga, yung Flying Clouds, pwede kang makabalik ng mabilis, pero ito wala kang babalikan na suyo eh. Naka-gray pare. Naka-gray, at yan yung isa sa mga sites na ayaw sanang makita ni James Banks, but this is gonna be a test of his character. I feel like nasabi niya nga kanina during the interview, again, para po sa mga nanonood, siya po ang nagsabi nito at hindi po kami. Sabi niya na pag no suyo, no win. It may be a joke, you know, but for Onyx Philippines, yan ang gusto nilang patunayan ngayon. Gusto nila na ma-tone down itong si James Banks sa paggamit ng kanyang best hero para makuha nila ang panalo and to get themselves back into the winning column. Looking back at this draft, my choice ang Onyx Philippines. Are you gonna give the Jushin or the Sora ang tatanggalin ng Onyx Philippines? Kung tatanggalin nila ang Jushin dito, that would give AP Bren the Valentina first pick. Pero kung di nila tatanggalin, instead of a Sora, i-force nila yung Jushin, tapos kukuha sila ng on the likes of Lilia, on the likes of Akimi, even Farsa for Super Friends that could really reach that Jushin. Plus, getting a roamer na kayang mag toe-to-toe aggressive doon sa gagawin na lineup ng AP Bren. Actually, yun nga yung kaninang hinahanap natin yung Valentina na option din kung sakali. There are multiple mid-lane heroes that are open for game number 1 pero hindi nga natin na-witness. Pero kung sakaling nga kunin Jushin, might as well lock in nga yung mga like sa Daksha pa rin here kung sakali. Just to limit yung traction na makukuha dito ni Aqua. Sobrang iba ngayon. Parang may nag-iba yung ihip ng hangin during the week break. Kasi yung Valentina, pre, week 2, eto yun eh, blue one dyan na mamahay yun eh. Sabi nga natin, di ba, kondo to eh. Na tinitirhan ni Valentina tsaka ni Fredrin. Tapos may bago na silang roommate, si Zushi namin. Staycation lang pala. Nagdaan lang yung Holy Week, biglang nagbago yung ihip na okay, na-open na yung Jushin, tapos yung Valentina, hindi na pinapansin bigla ngayon. Diba? So yun na yung nangyayari. And for Onyx Philippines, pwede silang kumuha ng glue ngayon dahil wala nang Vexana or Faramis threat. Tapos ayan, yung sinasabi nating roamer na kaya nga na nagbaksya pa rin ito si Ingkong. So andyan yung aggression pa rin, yung bilis ng galaw, parehas tong heroes na to na kayang pumunta from point A to point B ng 2 segundo lang. Yung rotations, no? I think yun pa rin, dun pa rin nakabangko ang Onyx PH kasi nakita nila kanina kung gaano naging super effective ito towards the possible rotations or ikot na ginagawa nitong AP Bren. Sure, magkakaroon sila ng competitive edge towards the team fight dahil meron sila nung Zushin, pero kailangan pa ng konting layering ng skills para dito sa AP Bren to make that happen. Kasi sa ngayon, dalawang tanky heroes na ang kaharap nila ngayon facing Onyx Philippines. Now, may option kasi ang Onyx Philippines dito. If kukuha ang AP Bren ng mga setup type of heroes like a Grok or
Okay, then pinalik lang yung blue para hindi rin magkaroon ng option itong Onyx Philippines na kumuha ng Valentina. Kasi if ever nag-rock sila or kumuha pa ng ibang mga setup like Kufra or even Matutuwa si Prince. matutuwa yung Valentina. So Yeah. it would still be viable for Onyx Philippines. Now, na Leomord na yung kinuha ni James Pax, hindi natin kailangan mag-worry dun sa snowball factor na kailangan niyang gawin. Kasi kahit pa 2 items lang ang meron ng Leomord, may way at may way ang isang Leomord na manalo sa isang clash. So, for Onyx Philippines, might as well get the YSS ngayon na. Kasi kung hindi, baka tanggalin na yon ng AB Brand plus Oo. the Moskov. Kaya nga, ina-adjust sila dito yung capability ni King Kong onto handling utility junglers. But instead, they go all in para dito sa Kimi for Super Friends. Sagad yung panghuli ulit nitong Onyx PH based on the first 3 picks that they have. You know, going back dun sa kanila naging draft pattern mula kanina, the Baksha is still there. Napalitan lang yung dalawa. I think something that's very common with Cho, Yuzong, Kimi, and Khalid is that meron silang AoE crowd control. I feel like that has been the recipe for success na ginagawa nitong si Coach Hayes. Kahit pa sabihin mong guluhin ka ng blue or masyadong malikot yung isang Jushin, the fact na pag nagkamali sila ng pwesto might be caught by the AoE of these heroes, yun yung pupuhunanan ng Onyx Philippines. Banning out the Harith. That would give an impression na kukuha ng carry ang side ng Onyx Philippines. Nagtatanggal sila ng isang magandang matchup dun sa gold lane or even on the likes of a Moskov para may own survivability, and still the YSS is still on play dito for Onyx Philippines. Pwede pa nilang kunin at kunin yun. It's all about making it easy for Savere, no? Yun yung nagiging setup play here for Onyx PH. At yung plano ay pahirapan naman si Shizu sa kabila. Kasi nandun yung Baksha, nandun yung Khalid. So again, access to the backlines is really gonna be apparent dito para sa kupunan ng Onyx Philippines. So kung ikaw ang AP Bren, tinanggal na yung Harith itong si Shizu na dapat sana ay magiging mas madali yung galaw niya at that moment. But yung CC, hindi pa rin talaga nila binibigay towards dito kay Kirk. I feel like the Arlot is about to get banned as well. Pero feeling ko, considering the situation, baka pwede nilang i-handle yan. But again, it's Kirk we're talking about. They might as well take it out. Tanggalin mo na lang yung comfort, kumbaga. Pero like what you've said about, pwede naman nilang galawan at some point. Pwede naman sila kumuha din ng full views on their blue 4, blue 5. I-bait out nila yung Arlot pick plus sa Onyx Philippines. So again, that could be a good option for AP Bren. But meron pa ring presence na baka nga yung YSS pa yung tanggalin. Tanggalin yung comfort, kumbaga, kay Savero. May present pa na Obsidian, Moskov, and that carry ban. Maaring Kulod din yung gamitin ng Onyx Philippines. There are a lot of gold laners available for both of these teams. And in addition, yung Claude kasi we saw AP Bren use it a while ago. Nagamit itong si Shizu. And basing it on the composition na meron sila, they have enough kung sakali na mag-BMI Blazing Duet siya papalapit. It's just a simple stun, a simple, you know, Immobilize sa Kimi. diba, immobilize sa Kimi. There's so many other kits para magawa nila yon. So the question here for AP Bren is, paano sila makakapag-dish out ng damage dun sa backlines if the Claude is no longer gonna be an option? Kailangan nila ng pang-hold kung sakali, di ba? Pero with that, they remove the Alice altogether. Hold na pwedeng ang bumabad here for Onyx PH. Pero yung YSS option for me ay possible pa rin. Looking at the AoE or the range naman, hindi sila kakapusin super. And yun yung pinakagana so far para kay Savera dito sa MPL PH. Kumbaga, you remember when we talk about Granger being the safest gold lane out there? Ngayon, Para sa Onyx Philippines, yung YSS yung safest nila para kay Savero. safest in the world. Yun yung isa sa mga napagana niya all throughout the weeks that have passed, and they can still get that on this red 4 dahil pwede nga nilang i-bait out na wag mag-phobia si KLVJ tapos kumuha bigla ng Arlot. Ito si Kirk. They might as well just go. Pero Get on. iisip talaga, men. YSS pa rin. Gaya ng sinabi nyo, guys, Hanggang this dulo. is true. Rotation, ando na sa pinakaunang tatlo. Yung info, nasa Eason Shin. Kumbaga, maglalagay ka na lang ng cherry on top dito yun for na like yun. a really good combination para sa Onyx PH. But for AP Bren, at least nakuha nila yung Moskov. This was one of the considerations for the ban na sinasabi nyo kanina, and they have a Shizu hero. It's just a matter of how they will be able to protect him enough kontra sa Sanda Makmak na dive na galing din sa Onyx PH. Siguro yung part din na, sige, Shizu, kung mahihirapan ka when it comes to clashes, pero so, pag nagpupush ka, pag kinailangan ka lang namin,
mas mabilis yung respo. Versus kanina na very obvious kapag nasa baba si Shizu, ang bilis naglo-lord agad ng Onyx PH. Now, he has the tendency to go for the surprise attacks dito sa Onyx PH. Switcheroo for AP Bren or baka mag-pull off sila ng Cho XP. But then again, mas viable nga yung ganito na Glue XP and a Cho for Nova. But Kirk, nagbigay siya dito ng XP lane na hindi magiging problema ng Onyx Philippines. Kumbaga kahit masipa ka, kahit bigyan at bigyan ka ng AP Bren, okay lang kasi mabubuhay ka. Ito yung mga hero na usually nakikita natin kay Ryota. Pero si Kirk, ang gagamit niyan sa ngayon, another, branch of heroes na po pwede niya sanang gamitin. We knew Kirk as an XP laner na gumagawa talaga ng play. Nagsisisi, we saw him use the Yuzhong kanina. Siya nga yung MVP ng game number 1. Pero ngayon, he's taken on a different role. He's taken on a different manner of spotlight. Kasi alam niya na may kayang gumawa ng play para sa kanyang team. From finding the right angles to finding the right angulo. Manggulo lang dito sa AP Bren. May point ka. If we're gonna look back at this composition weeks ago, you'll know na si Ryota kayo gagamit nito. At kung si Kirk man yun nandyan, mas pipiliin mo makita yung Terizla, diba, o yung mga Arlot. But then, it's Kirk getting this Uranus. At ngayon pa lang, simula pa lang, alam na niyang lamang shot di siya agad-agad mamamatay. So magkakat siya ng mabilis. Ayaw niya talaga maging problema. More so, ako yung problemahin nyo, AP Bren. But in your face attack, Nurse, may bandang mid lane. This is the prowess of Hakimi versus versus a Jushin, pero Kiel VJ di tinatatanan. Calling for backup. Muntik pa siya dun. Tol, gets ni Kirk yung point eh. Ano ba yung point? Ang point, sinaktan mo ako. Sasaktan lang siya eh. Grabe! Yun lang yun. Misdirection play. First blood na naman. At sabay-sabay pa nag-get out ng first blood dito, Onyx PH. It's again the same thing na nakita natin from game number 1. First minute in, gugulong itong si King Kong. Makakahanap sila ng kill. Early damage is present. Courtesy of the Skimmy and Khalid. Uulit-ulitin lang nilang sakalin ang AP Bren. Look at King Kong. Siya pa yung nakakuha nun. Nanakaw niya. Drive-through. Grabe, nag-take out pa. Nag-take out pa, may kasamang price and drinks. Kompleto. Yung naging meal my doon. gosh. Para sa Onyx PH, Joshi. Alam mo, kanina 'di ba nakita natin. Sure, hindi nga namatay itong si James Banks, pero para mo naman siyang pinatay kasi tinanggalan mo ng pagkain. This will prevent the contest from AP Bren. And look at Super Prince. Oh my gosh. Totoo ba si Super Prince nung nakikita natin gumaganito? Because of what Onyx did, wala nang chance kumontes ang AP Bren for this turtle. 3 seconds in, pa-respawn. Yes, makakasilip si Nova. Makakasilip din etong si Aqua. But then again, there would be no jungler from AP Bren na magko-contest niyan. Level 3 pa lang siya, si King Kong pa 5 na. Easy turtle yet again ba ito? Kasi nag-a-attempt pa lang lumapit ang AP Bren. In your face na naman si Kirk and Super Fence. And a free turtle again for King Kong. Diretso invade, deny ng jungle ng AP Bren. And not only that, even Kiel BJ napipilitin na sumama. Brusco on to James Banks. Oh my Grabe gosh. naman yung abang niya. Sobra na yung delay sa level ni James Banks. To level 4. Sandstorm! At hindi doon magtatantan. Mapapatay naman siya sa dulo. Medyo pinanggigilan ni Brusco. Nakita niya level 3 pa lang yung Oyabak. Sabi niya, sige, eto na yun. Kaso siya, yun nasaktan sa pagkakataon na yun. But still, Onyx PH. Wow, 3-level disparity from King Kong and James Pangs. Hanggang ngayon pa lang magpo-4 si James Pangs. Ngayon lang siya tinigilan ng Onyx Philippines. At meron ng way ang Onyx Philippines ngayon na, okay, sige, kahit sino, pwede nating guluhin ng ganyan. Again, we have a lot of sustainability. Oo, siya tinigilan pero ito hindi Oh my tinigilan gosh. talaga. Kiel VJ going down. Hindi talaga siya tinantanan dito nila Kirk tsaka ni Super Friends. Then tumba si Patrick. Bulagta eh! Bulagta si Patrick. Ang hirap na ng buhay ngayon para sa AP Bren. Nasa punto na sila na kapag nag-call sila, okay, yung glue naman yung puntahan natin, okay, yung Leomord yung puntahan natin, lahat magiging successful sila. The way na nakapag-scale up ng sobrang bilis yung mga members sila, 101 for Super Friends at walang threat sa kanya. At ang malala pa doon, ito yung first time na nakita natin si Savero sa screen.
That doesn't, again, bode well. Pero nina naman yung Raging Sandstorm. May palag! Okay, ito yung magiging palag. Super Best will be called off guard para meron na yung Green. Kirker! Tatamaan Wow! SOD Aqua! Getting the kill! Ito yung balibag serye para sa AP Bren. King Kong? Bumabawi with King Kong? double kill. King Kong as well with a double. First of Sasuke nawalan. At hindi niya makakawalan sa sights niya dito. Sila Aqua with a triple kill. Will they go for the Oh my Melia? gosh! At ngayon, Nakatakas. hindi man nakakuha ng kill ulit to si King Kong. Pero hindi yata nila patatakasin basta-basta dito. Babanatan nila si Sila King. Noven, Kel, VJ, gagante. Andun yung mga Shunpo. Pero Jig Makakawala. Slam as well. Pero Men. buhay pa rin si King Kong. Men, gusto sanang pumalag ng mga bubuyog na nakuha sila sa kill. Pero hindi nila kinaya yung kunat ni King Kong. Lampas 1 minutong nasa gitna ng screen natin si King Kong. At lampas 1 minutong may bumabakbak sa kanya sa AP Bren. But then, he lives his life. Hindi pa siya namatay. Kanya pa yung turtle. All because of the sustain na meron ng Onyx Philippines and all because of the damage na kaya nilang ibigay as early as now. Oh my gosh, daylight robbery. Tawagin mo na si sino ba yung mga si Atom Araulio, men. May nakawan na naganap. Oo, Legit, kailangan- sobrang daming nangyari. Kailangan i-document Ayan na nga, o nandyan na mismo sa harap si Kirk. Naka- Nangangapit bahay na. na para bang siya yung taga dyan talaga mismo. They're committing all their skills. Si Kirk makakatakas pa yata pero nadapot. Soul Snare is enough. And it took 4 members just to take him down. Pero kanina pa daw kasi siya nandun eh. Oo. Namumuro na eh. Kinailangan ng palaga ng AP Bren as they get their 4th kill. Sa tagal niya doon, ang daming nakuha ng Onyx Philippines. Ang daming binuhos ng AP Bren just to Sobra. take down one single hero na hindi naman nila talaga problema sa Clash at this point. Ang nagiging problema lang ng AP Bren is yung damage output na binibigay and yung peel na meron ng Onyx Philippines. Kahit pa kasi gaano katagal na tumagal yung Clash na yon, hindi nila mababawasan yung kalid. Lumuluhod yan. Wala silang pantanggal other than ma-knock up ni Nova o masipa, but then you wouldn't waste your resources just to do that. Mas gugustuhin mong kumuha ng pick-up doon sa mga problema talaga, which is si Super Friends. At si King Kong din. Kasi sa ngayon, si James Banks tila ba hinahanapan pa ng ruta nitong AP Bren para kahit pa paano makapag-dish out siya ng damage. Yep. Fortunately for the Beast though, sa dami ng mga nangyari kanina, isa pa lang yung death nitong si James Banks. Pero ang ginagawa kasi ng Onyx, kung nung game number 1, siya talaga yung primary target. Ngayon, yung secondary na kahit pa paano, tanggalan natin siya ng mga objectives. Tanggalan natin siya ng mga necessary na bagay na kinakailangan niya para makapag-dish out siya ng damage and mag-scale. Pero parang unti-unti mo na siyang pinapatay kapag nililimitahan mo yung form ng jungler dito ng AP Bren. And right on cue pa rin, magle-level 11 na si King Kong, level 8 pa rin si James Banks. Hindi pa niya yata nahahawakan ng sabay yung purple at orange niya. Other than the minute 1 na meron dito sa game na to, lahat na mga kinukuha niya, yung kabila kinukuha na rin ni King Kong. Lahat ng pwedeng pasukan ng AP Bren covered na ng Onyx Philippines. Look at Yep. Brusco. Papasok pa lang si Nova, hindi hanggang dyan ka lang. Umaambagat eh. Tol, pag price lang, pag drinks lang, hindi pwedeng price and drinks. Oo eh. Ginagawang meal agad dito ng Onyx PH, yung mismo form ng AP Bren. And now, nakikita natin, even if there's no for kill VJ onto the front line, wala silang paki. Basag lang ng torre dito para kay Savero. Mas maraming beses pa nating nakita na nandito sa side ng mapa na to ang camera at ang Onyx Philippines as they are just simply taking everything away mula dito sa AP Bren. Sasabihin ko pa lang sana, the good thing for AP Bren is may better way naman sila to answer back sa Onyx Philippines than game number 1 dahil sa Moskov ni Shizu. But then, nung pumunta si Kirk, naisip ko rin bigla na hindi niya rin pala pwedeng patayin yung Uranus kapag nag-def doon sa split. Kasi pwedeng siya pa yung mamatay in return. Ganun kakunat. And kapag nakapag-build up ng Blade Armor itong si Kirk, siya pa yung masasaktan doon sa isang Uranus. Plus, may threat pa na pwedeng lumipad bigla yung Baksa and even yung Khalid. Tol, ito na ba yung pagkakataon na makakuha na si James Banks ng parehas price and drinks? Hindi pa rin! Hindi talaga. Hindi talaga binibigay, men! Ayaw talaga ibigay ni Kuya King Kong dito sa AP Bren. Pero plan B muna pinapagana nila as Shizu slowly pushes his way doon sa may bandang top lane. Pero too much damage pa rin yung nai-inflict dito sa ibang linya. And James Banks, wala na siyang kalayaan na mamasyal man lang sa mapa. And for AP Bren, yun yung kailangan na gawin eh. Kailangan gawin ng 4 na miyembro bukod kay Shizu, magtiis muna.
Kailangan nilang hanapin yung mga fights away from Shizu. Kailangan nilang magamit yung pagka-Moskov ng isang Moskov. Yung tipong makakapag-split and then makakabalik doon sa pwesto kung saan siya kailangan because of the Spear of Destruction. Paulit-ulit nilang pwedeng gawin yan. But hanggang kailan? Onyx Philippines is slowly building up the damage that they have. Super Prince, King Kong, even Deathless dito sa laban. And pwedeng isang punggo nung Baksa, isang talon ni Brusco with the Raging Sandstorm, maaaring mabura yung sinong nasa harap ng AP Bren. Alam mo, this suddenly turned out to be a 4-1 scenario para dito sa AP Bren na dapat sana hindi natin nakikita. Kasi kung tutuusin, si James Banks pa nga dapat yung magiging frontline. But again, dahil doon sa kawalan ng ibang mga items ending objectives, Onyx safely secures yet another major award. And too much na yun, 7K gold lead. Bandang likod, it's still Kirk all over again. In your face sa taktika, nandun yung grab-grab. Pero sa Savero man nakakapitan niya, siya pa yata yung papapatay pabalik doon. What a play here for Onyx. May Lord na nga, may kill pa. Nagbabadya pang bumasag ng tore. So many unanswered mula sa AP Bren, all to protect King James. Ang tanong ay hanggang kailan nila magagawa yan dahil nakukuha ng mga items. Okay, jumping in agad din sila Brusco. Instant kill on the James Banks. Frontline naman, matatanggal na rin sila Nova. Aqua, may stack na Soul Snare. Kahit madampot niya si Kirk, okay lang kay Kirk. Kasi ngayon, another turret na naman na makukuha ng Onyx PH. And not only that, si Aqua pumapala pero nakabalikin na agad ang apat. Tatalo naman ni Kiko sa pinakalikod. Sinalubong ng gulong ang AP Bren. Sinalubong na rumaragas ang truck na si King Kong. Ang pagkuha na naman ng kamatayan ng ilan sa mga beasts. They wanna push forth. Okay, wala na yung mga protection here onto the top and mid lane turret for AP Bren. Na-accomplish na nila na matanggal lahat ng outer and inner turrets. Only the inhibitor turrets will remain para sa beasts. Still remains to be a landslide para sa Onyx Philippines. Dire-diretso pa din ang pagbulusok nila dahil sa ginagawa nila Brusco and even ito ni King Kong. And alam din kasi ng Onyx Philippines na okay, Leomord, Jushin, Moskov, bukas pa yung damage output ng AP Bren. Matagal pa. They need really to scale and look at the kick from Nova. At hindi na pwede paabutin pa ng bukas, pero biglaan naman ang makukuha nila dito. What a great catch there. It's going to be Savero na mapipick off nila. Oh, that was a best case scenario na naganap para dito sa AP Bren dahil dyan bumaba yung kalamangan ng Onyx in terms of gold to just 7.7k. Malayo pa, pero at least mas malayo na dun sa nakuha nila kanina. I mean, just take a look at the items right now. Yep. Almost 1,000 yung kalamangan ni King Kong dito. The good thing for AP Bren, buo na yung Trinity na meron ito si Shizu. May way na silang pumalag ng front to back and they don't have to really extend to the backlines just like what KLVJ did doon sa prior clash na nangyari onto Savero. And now, meron na silang choices. Unti-unti silang nagkakaroon ng ways para tapatan yung lineup na meron ng Onyx Philippines. It's just that it still goes the same for Onyx Philippines. Yung mga items din nila ay unti-unti nang nabubuo and yung damage output is still present. The only thing na pwede pang gawin ng AP Bren is to burn the resources as efficiently as possible by getting the most appropriate target at the moment. Okay, nagbubunga na yung tiis pogi. Sobrang laking bagay talaga ng clear. Hindi lang nakakapagpatanggal ng dandruff, nakakapagbagi din ng farm para dito kay Shizu. At kani-kanina lamang, yung sabi natin, saan ba manggagaling yung damage? Meron naman. Problema, hindi nila maibato yung damage dahil yung Lord wala na silang aabutan. And a fast Lord take para sa Onyx PH. Tol, just the minor moves, the little movements na ginawa ng Onyx kanina, they were freezing the entire time yung mga minion waves from what we've been seeing. And then afterwards, as soon as lumabas yung susunod na Lord, hindi man lang nila binigyan ng tsansa ang AP Bren na makatagos doon as the next Lord is about to spawn in a few seconds. Actually, hindi lang yung Lord yung ginagano nila eh. As long as lumabas yung orange buff ni James Banks, nandun na yung tatlo. Tama. Nandun na yung dalawa. And KLBJ, all he needs to do is try and sustain this. Kailangan pa rin tiisin, my Lord, sa itaas. And pag kung isasabay-sabay ng Onyx yung pasok ng gulong ng Baksa, yung Raging Sandstorm, may damage yung Kimi, it can be too much to handle for AP Bren, pero it all boils down to Nova getting the target. Kailangan siya yung mauna. But how long can they do that?
as Onyx PH now slowly marches onto the base ng AP Bren. Nandito yung salubong, nangalahati at nabuhay Shizu. Nandun yung mga sibata, but the turret already been destroyed. Wala nang matitirang tulong mula sa mga tori dito ng AP Bren. It's only the base turret remaining. Aatras ang slight ang Onyx. May nagbabadya uling panganib dito, Hans. Pero Soul Snare nagkaroon ng enough snacks. This is gonna be the case. Sinova na naman na nasa likod. Okay, nandiyan yung salubong kasi SOD tatama. Ito naman, Shine at Sabero? Shizu. Kaso wala matadali pa rin Sabero siya. alive! Nakakaligtas pa rin. Super Friends for the free for the double kill. Will it go for the triple? Mukhang ito na nga yata magiging sagot. Yes, it's going to be a triple kill. Buhay pa rin ang 5 miyembro. Kakatok sa base ng AP Bren. 4 will remain. Locking their sights. It's going to be a game to win. And a sweep for Onyx Philippines. Super fan magdiwang at magdipon. Napakalinis na execution. Onyx Philippines sweeps the series. It's as if we're brought back doon sa mga early days ng Onyx Philippines. Ito yung hinanap natin all throughout week 1 and week 2. Yung angas, yung dating, and yung hindi pagiging slow and steady, pagiging aggressors sa laban. They really put up the tempo onto this game. You know, that's the thing. Kasi yung slow and steady, pinakita nila sa atin nung game number 1. Yes. And then game number 2, suddenly flip the switch. Parang, okay, sige. Palag na natin to. That's how it was. Yep. And, you know, AP Bren seemed to be caught by surprise. This is the Onyx Philippines that a lot of the super fans know and love. For AP Bren, a very valiant effort ang kanilang pinakita kanina, but this was just not their game. They're gonna go back to the drawing board and think things through. Mahaba pa naman ang week 3, but again, ibang klaseng Onyx PH ang nakita natin in this series. No hesitations at all. From minute 1 hanggang sa pinakadulo ng game number 2 natin, we felt the domination ngayon na nagbabalik for Onyx Philippines. Sobrang na-recharge sila dun sa nagdaang break. And now, with a new revamp version, pinatunayan na nila they're back with vengeance. Can't even blame them because yung lineup na meron sila would be pick-up centric. Kailangan sila yung nauuna. And ang baba ng punish mechanic nila. Kung hahayaan nila na merong Uranus at merong Khalid sa harapan, and kung tatangkihin lang nila yung kayang gawin na anong dalawang yun, yung damage output even ng isang Kimi, mahihirapan sila. 3, Onyx PH came out with a bang! And what a game that was! 2-0 sweep. And we want to ask King Kong, kanina before mag-match, meron kayong interview and Jace Pam said, no suyo, no win. Ngayon, ano yung ang question ko? Sa tingin mo ba kung na-open yung suyo, mananalo kaya sila? Di ko po alam, hindi ko naman mabasa yung future eh. Pero ang masabi ko lang sa suyo ni James Pang sa na-appreciate ko yung creativity niya sa paggamit ng hero. Lalo na dun sa Sky Piercer. And of course, King Kong, I want to follow up. 2 games ka na nagbaback siya. And kapag back siya yung ginagamit mo, parang flawless game, halos, for Onyx PH. Ano sa tingin mo, what are the secrets to using back siya? Siguro yung paggamit ng first skill wisely. First skill wisely. So, Ay, lahat sabi ng pala po ni Kirk, authority- yung secret daw po sa pagbaback siya, dapat magaling ka magpaikot, sabi po ni Kirk. Ay, si Kirk parang may sinasabi, Kirk. Sabi mo daw, dapat magaling magpaikot. Hindi pa ako nagbaback siya eh. Siya po yung magaling paikot. Ikaw daw pala. Ikaw pa rin daw pala yun. Nasa kamay mo pa rin, King Kong. Pero Kirk, gusto kitang tanungin, kasi yung Game 2 specifically, sobrang parang na-suffocate yung map. Kasi sobrang kayo lang yung may hawak, may control ng map. Ano ba yung ginawa nyo before going into this match? Kasi parang nagkaroon kayo ng reset eh after nung mga nangyari ng weeks prior. Yung siguro nagbigay sa amin ng advantage yung yung 1 week break kasi nakapaganda kami ng sobrang ngayong week. Maganda ang pagbabalik nyo, Onyx Philippines. But now, I want to talk to Super Friends. Super Friends, napakaraming nagsisigawan sa'yo kanina. Up until now. Gusto kong tanungin, anong ibig sabihin ng panalong ito para sa inyo? Kasi we've seen you struggling before we had the break.
Anong ibig sabihin sa'yo ng panalong to? Gaano kahalaga to para sa inyo? Siguro para sa amin as a team, mahalaga yung win namin today kasi magagamit namin siya momentum para sa next laban namin. At tingin mo ba, mas malakas na kayo sa susunod pang match? Oo, kasi everyday nag-improve naman kami. Wow! Parang yung smile sets it all para sa kanya. Triple kill nga before pa matapos ang ating match na yon. And with that, who do you think is the match MVP? And Let's our reveal. match MVP is King Kong! King Kong. After that performance, King Kong, as match MVP, ano ang iyong mensahe sa iyong mga fans and supporters? Ano ang iyong mensahe sa iyong mga fans and supporters? Sa lahat ng fans ng Onyx, sa Sonics, and sa fan ng AB Brand, thank you so much sa time nyo. And sa lahat ng nanonood online, thank you. And with that, you may now take a bow and take your victory walk. Once again, give it up for Onyx Philippines! What a start to week 3, Odin. Indeed, a great comeback para sa Onyx Philippines. It's a 2-0 sweep at hawak talaga nila ang mapa. Also, ang MPL Arena ay halos na puno sa side ng Onyx Philippines. And with that, we want to know more about that match with our casters. Maraming salamat sa ating mga hosts. That is Onyx Philippines getting a 2-0 victory. Shoutout kina Ato Maraulio, Maris Racal, kay Cara David. Men, kailangan nyo pong pumunta dito dahil may krimen po na naganap. Sobrang dami po ng nanakaw na buff ni King Kong at siya ang MVP ng game number 2. Grabe tong hit and run King Kong. Minute 1 pa lang, yung gulong niya papuntang mid. At first, we thought pang Little Wanderer lang yun. Pero may ibang plano up ahead ang Onyx Philippines. They wanted a kill. And after that, dire-diretsong gulong na papunta dun sa buff ni James Pangs. Again, paulit-ulit natin sinasabi, parang isang beses lang nakuha ni James Pangs ang kanyang sariling orange buff and all of that went to the hands of King Kong. Alam niya rin na walang papatay sa kanya at this point. Baiting out the Zuzhen pick during that draft just gave a lot of confidence for this backshot to happen again in game number 2 plus backed up with a Khalid na kayang sumabay sa bilis ng ikot niya. And in addition, we saw or we heard yung interview nitong si King Kong, yung benefit ng paggamit ng first skill ng Efficient, which is the Baksha Shield Unity. I think we saw that a lot of times in this game na nagamit niya yon very effectively towards an engage, a pick-off, yung pagbawas ng mga buffs na madalas nga nating nakikita, plus yung sinabi niya din na dapat magaling ka daw magpaikot. I think in context, gana yun para sa Onyx Philippines kasi hindi inaasahan ng AP Brand kung saan manggagaling si King Kong na dapat hindi niya naman ginagamit yung first skill niya and yet nandun siya. Tsaka kailangan kalmado ka sa unang facing ng laban pero pagka digdikan na yung nangyayari, nakikita natin yung heart rate nila was actually racing nung patapos na yung laban. Oo, accurate kung Yeah, tutuusin. Dahil dun sa mga moments na kung saan alam na nila na panalo na sila doon sa mga laban. And for Onyx Philippines, it's as if they knew right from the start of Game 1 and Game 2 that ganun yung gagawin nila all throughout the game. Manggugulo sa jungle camp ni James Pangs, Tama. outmaneuvering the map, and look at this. 1 to 10 ang tali ng kanilang purple buff and 5 to 9. So merong 4 o merong 5 na hindi nakuhang buff etong si James Pangs over dito sa Onyx Philippines na paulit-ulit nandoon mismo sa kampo nila. Tol, we saw this again in game number 1 na parang siya yung naging primary target nitong Onyx Philippines because of an error na he did using that hat trick. Pero ito, he tried to play it safe. You know, Yes. na nakita natin kanina, he wanted to go for a route na hindi sila masyado mag-engage, build up muna ng items. Pero dahil doon nakaligtaan niya yata or puwersa siyang makaligtaan yung iba sa mga items or jungle creeps na dapat papunta sa kanya. Sa ayaw at sa gusto niya kasi doon patungo yung direction ng naging draft composition here para sa Oo. Onyx PH. To be fair,
sobrang sobrang ganda ng magiging draft progression ng AP Bren dito sa game na to. Pagkuha na ng Leomord, Jushin first pick, pagkuha na ng Moskov. Again, the draft adjustment would be good enough against Onyx Philippines. But for Onyx Philippines, what they did is hindi lang sila nag-dwell doon sa kakayahan ng draft nila alone.